Alam ng lahat na itong nakaraang linggo, laman ng balita ang kamatayan ng hari ng komedya sa bansa na si Dolphy. Marami talagang nagluluksa dahil sa kanyang pamamaalam. Kaya may mga lumitaw na kwento ng kanyang pagpaparamdam. Ang isa ay kwento ng kanyang apo at ang pinakmamal niyang si Shasha Padilla may naisulat sa dyaryo na nagising daw na parang katabi si Pidol bago inilibing kanina. Bagay kaya ito na nagpapatunay na may kaluluwa ang tao. Maliban sa mga near-death experience ng maraming tao na nagkukwento na nakarating na sila. Kung di man sa langit ay sa impyerno na sila ay mamatay at muling mabuhay, may paliwanag pa ang siyensya tungkol sa patuloy nga ba ang buhay natin kapag tayo ay namatay na. Si Dr. Robert Lanza ay isang award-winning scientist. Meron siyang interesting observation tungkol sa life after death. Bilang panimula, sinabi niya na sa kanyang ilang pag-i-eksperimento, ang tao lamang ang lumilikha ng oras. O sa isang banda, sinasabi niyang tila kathang isip lamang ang pinaniniwalaan nating pagtakbo ng oras. Para sa kanya, ang buhay ay isang munting piraso ng panahon. Ayon pa sa kanya, kumbaga isa lang tayong maliit na guhit ng pinsel sa malaking visual arts sa canvas. Ngunit ang kapirasong buhay sa kanyang pananaw ay walang hanggan kahit pa sa kabilang buhay sa oras ng ating pagkamatay. Madalas na kapag mayroon tayong mga mahal sa buhay na namamatay, lalo na ang mga namamatay sa katandaan, inaakala raw natin na panahon ng sanhi dahil hindi na niya kaya pang tumagal sa mundo. Pero sa kanyang eksperimento, lumilitaw raw ang mga pagdududa niya kung totoo nga bang may oras na namamayani sa ating pamumuhay. Marami na raw kasi mga philosophers at physicists ang kumukwestiyon na tama ba na paniwalaan natin na may umuusad na oras. Ang oras daw para sa tao ay ang mga pagbabago. Pero ang mga pagbabago ay hindi naman paulit-ulit tulad ng oras na ating pinaniniwalaan. Isang paghahalin tulad na ginawa niya ay ang pelikula, yung film, hindi video, tungkol sa palaso o araw na lumilipad mula sa pana. Inaasahan natin na mula sa kamay na humatak ng pana at bumitaw sa palaso, may patutunguhan ang lipad nito. Ngunit hindi natin alam kung ano ang kapalaran na naghihintay sa pinakawalang bala ng pana. Hindi natin batid kung gaano kalayo ang mararating nito, kung saan ito tatama bilang hantungan, at kung ano ang kahihinatngan sa dulo ng kanyang paglipad. Ibig sabihin, kung ihahalin tulad sa tao, ang buhay, pagsilang natin ay parang paghatak ng kamay sa pana, at ang paglipad ng palaso sa oras na bitawan ng hatak ay ang tinatawag na journey of life. Pero hindi natin matatansya kung saan ito babagsak at kung paano ito hihinto, gaya ng kamatayan. Ano ba ang nangyayari kapag namamatay ang tao? Para ba tayong patak lang ng tubig na nag-i-evaporate at tuluyang nalulusaw sa kawalan? Saan tayo pupunta kapag namatay tayo? Ang kamatayan ay isang misteryosong kahihinatnan ng sino man sa atin balang araw. Ang ilan ay natatakot sa kamatayan at ang marami ay naistuklasin ang hiwaga nito. Ang kamatayan ang pinakasikat na pagsas sapagkat isa itong katotohanan na kaakibat ng buhay. Mas marami ang apektadong tao kapag nakakita ng namamatay kaysa sa mismong patay ang apektado. Marami rin ang taong nabubuhay para paghandaan ang kamatayan, gaya ng mga malalalim na pananampalataya na inihahanda ng tawang tinatawag na kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan. Iba't ibang pananaw ng tao tungkol sa kamatayan at ito ay depende sa kanilang paniniwala. Paniniwalang batay sa relihiyon, paniniwalang batay sa kanilang kasalukuyang edad o paniniwalang dala ng kanilang henerasyong kinabibilangan. Pwede rin sa lugar na kanyang
naging kapaligiran at sa klase ng kanyang trabaho. Marami rin ang imahe na nagiging pangitain ng tao tungkol sa kamatayan. Ano man ang maging pananaw tungkol sa kamatayan, ito ay mahalaga sa sino mang individual. Kaya nagkaroon ng isang masusing pag-aaral upang piliting ilahad ang pinakamalapit na paliwanag sa pananaw nila ukol sa kamatayan. Pag-aaral na nais patunayang hindi naglalaho ng ganun na lamang ang isang tao oras na siya ay lumisan sa mundo. Ano man ang paniniwala sa uri ng pananampalataya, edad, henerasyon, iisa pa rin ang lumilitaw. May kaluluwang hindi namamatay oras na mayapa ang katawang lupa. Ang mga paghahalintulad sa sinaunang panahon pa lang naniniwala na mga Griego na may bagong kabanata ang namamatay sa mundo. Ang mga katibayan nito ay ang mga nahukay na sari-saring bagay sa mga pinaglibingan ng mga sinuunang tao. Ang mga bangkay na nahukay ay mga bangkay na may katabing banga o container na ang iba ay naglalaman ng langis, ang iba ay may alak at ang iba ay may mga butil ng bigas o anumang pagkain. Ito ay dahil sa paniniwala ng mga sinaunang tao na hindi nga nagwawakas ang buhay matapos ang kamatayan, kundi may panibagong buhay na tatahakin ang namatay at namayapa rito sa mundo. Kaya kailangan niya ang mga pabaon na isinasama sa kanilang libingan na nakalagay nga sa mga banga na natuklasan. Pinaniniwalaan ito ng mga kilalang Greek philosopher kagaya ni na Pythagoras, Democritus, Plato at Aristotle. Dito na rin pinaniniwala ang kinuha ng kanluraning paniniwala na may kaluluwa nga ang tao at ang katuwang lupa ay nabubuhay lamang dahil sa kaluluwa nito. Maging ang mga Egyptians ay naniniwala na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ang ayaw nilang mabulok ay ang mga bangkay sa paniniwalang muli itong mabubuhay pagdating ng tamang panahon. Dito na uso ang mummification. Kaya marami ang nahuhukay na bangkay na buo pang katawang lupa na mula sa sinaunang Egyptians. Ang mga ritual ng paglilibing nila noon ay nakasentro sa pamamaalam at panunumpa ng tumatayong pinakapare na nagbibilin sa mga inililibing na sila ay muling mabubuhay ng walang hanggan pagdating ng tamang panahon. Isa rin ito sa patunay na naniniwala silang hindi nagwawakas at naglalaho ang tao sa oras ng kanyang kamatayan. Ipiniliwanag ni Dr. Nathan Scott Jr., ang nagtatag ng Modern Field of Theology and Literature, na noong unang panahon ang mga tao naman ay hindi lubos na nakatuon ng atensyon sa kamatayan lamang kumpara sa mga tao ngayon na tila nilalabanan ang natural na kahihinatnan natin sa ating pagiging mortal. Ngunit sa oras naman ng kamatayan, nagkakaroon tayo ng mga ritual na nagpapatunay na naniniwala rin tayo na hindi hangganan ng namatay ang sinapit niyang kamatayan, bagkus pinaniniwalaan na siya ay sumakabilang buhay lamang. Ibig sabihin may buhay pa rin ang mga namamatay. Ipaniliwanag ni Dr. Scott na sa kasalukuyang panahon, ang tao ay lubhang nakasentro sa nawawalang oras ng ating pamumuhay. Kaya ibinabatay natin ang buhay sa takbo ng panahon. Kaya rin karamihan di umano sa mga nag-aaral sa literatura ay lumilitaw ang masisidhing paniniwala ng tao na mayroong oras na namamayani sa atin. Kaya marami ring panulat ang nagsasabing may oras ng kamatayan para sa ating lahat. Dahil sa makabagong teknolohiya, bumilis ang takbo ng buhay ng tao dahil ang mga tao ay sumasabay sa bilis ng mga pangyayari. At sabi ni Dr. Scott, kung ikukumpara ang noon at ang ngayon, ang mga tao noon ay may panahon para siyasatin ang lahat ng bagay tungkol sa kanyang buhay. Samantala ngayon, nabibigla na lang tayo sa bilis ng lahat at binibilisan din ng ating imahinasyon ang tungkol sa magiging dulo ng ating buhay. Si Paul Tillich ay isang German-American philosopher na nag-aral ng theology.